Sapagkat ang lahat na nangasa sa libutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa ama kundi sa sanglibutan. Amen. Praise the Lord. So, muli, ito ang ating verse. Ito ay binigay ng Panginoon at hindi sa akin. Babasahin ko sa English. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but it's of the world. So, amen. Praise the Lord. Dito makikita natin ang galing sa lahat sa sanlibutan. Yung lust. Ano ba yung lust, mga kapatid? Lust of the flesh, lust of the eyes, sa pagtingin, mga kapatid, sa laman, nasa salaman, at saka yung pride ng buhay. Ito ay hindi galing sa ama, kundi ito ay galing sa sanglibutan. So, mga kapatid, sino ba ang nakakakilala kay I, me, myself? I, me, myself. Yan, puro si I, puro ako, puro si me, at saka ako, ang sarili ko. Amen? Meron ba? Si I, me, myself. Amen. So, ang title ng ating Bible preaching, Bible study, ay deadly pride. Pinamagatan ng hindi ako nagbigay niyan, kundi ang Panginoon yan. Ang pride, mga kapatid, ang lahat ng tao ay may pride. Walang exempted. Praise the Lord. Yung pride sa chapter 16 verse 18 ng Proverbs, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Sa Proverbs chapter 18 verse 12, before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. So dito, mga kapatid, ang destruction, tsaka yung pagbagsak, ay dulot ng pride ng tao. Hindi naman pride ng hayop yun. Kahit na kamo believers, Christian, ma-pride yan, may pride yan. At sabihin mong, kunti lang pride pa rin yan, mga kapatid. Dahil sa pagiging arugante at mapagmalaki, mga kapatid, ay doon nawawasak at nasisira ang tao. Amen po ba? Ang bawat lalaki, bawat babae, lalo na sa may asawa, sa may mga asawang babae na mas malakas ang kita, mas malaki ang pride niyan. Karamihan, 98%. Pero hindi naman, may 2% pa rin natitira. Hindi lahat, mga kapatid. Doon makikita yung pride sa mga mag-asawa na hindi katulad sa kanina Bible study natin sa Christian family na dapat magkaroon ng divine order. So magkakaroon ng submission, subject, wife, submit to your husband, subject yourself to your husband. Amen? So ito, saglit lang, mga kapatid. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. So yung hindi lang lalaki ito, a man's pride, kundi ang tao, pride ng tao, yung magpapabagsak sa kanya, yung magpapababa sa kanya. Kung makikita natin yung mga kapatiran, yung sa ating mga bahay, yung mga kamag-anak natin, makikita mo naman yung mga taong ayaw tumanggap ng pagkakamali, ayaw mautusan, ayaw masabihan, dahil sa kanilang pride. Bakit kita susundin? Mas nauna ako sa'yo, mas matanda ako sa'yo. Bakit ka susundin? Engineer ako, teacher ako, nurse ako. Diba? Dahil sa pride. So, mga kapatid, kung meron mang nasasagi ang kanyang ego, i-let go nyo na yan. Dahil ang ego, pag nasagi ang ego ng isang tao, doon nagkakaroon ng hindi na
matuwid ang pag-isip minsan. So, binabati ko ang mga nasa online, binabati ko ang ating pastor, binabati ko kayong lahat. At ito ay hindi para sa isa, hindi para sa couple lang, hindi sa bawat lalaki o babae lang, lahat tayo para sa atin ito. Ang pride, mga kapatid, ay ang pag-angkin mo ng yung karangalan na hindi naman para sa iyo. Yung karangalan ng Diyos, inaangkin. Maraming ganyan. Maraming mga preacher, maraming teacher, evangelist. Sa ngayon, sa panahon natin ngayon, makikita natin sa social media, ang daming paliwanag ng verse. Dahil sa kanilang sariling kaunawaan, sinisiksik nila sarili nila. Sila matalino. Pero sa kaloonan, nagkakaroon sila ng mga debate. Dahil sa pride, hindi natuto ng Word of God para yung ihayag mo yung Ebanghelyo ng Panginoon, kundi gamitin para sa debate. Maraming gustong matuto ng Word of God dahil sa pride nila na gusto nilang manalo sa debate lang. Meron ba dito? I, me, myself? Kunti lang. So, marami mga kapatid. Bago pa man masira at mawasak ang isang tao, ay doon pa lang nag-isip na siya yung matalino, siya magaling. Minsan pang hindi na nasunod sa pastor eh. Hindi nasunod sa teacher dahil marunong na siya. Maraming mga ganyan mga kapatid. Dahil sila yung mga lisensyado, di ba? Ang lisensya, pansamantala lang yan. Di ba? Pag nagkaroon ka ng pagkakamali, nag-violate ka sa Code of Conduct, Code of Ethics, yung mga PRC license nyo, mawawala din yan. Mawawala yan. Yung title ng pagiging pastor, deputy pastor, mawawala yan. Hindi permanente yan. So kung merong, minsan may mga nagkukwentuhan. Meron ba kayong mga kilalang ganyan? May nagkukwentuhan, sasali biglang sisingit yung sarili. I, me, myself. Siya na yung bida mga kapatid, di ba? Meron ba kayong mga ganyan? Saan ba bumagsak? Saan ba bumabagsak ang mga tao dahil sa kanilang pride? Tingnan natin si Lucifer. Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. Babasahin ko, mga kapatid. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Si Lucifer yan. For thou hast said in thine heart, sinabi sa kanya, I will ascend. Kung mapapansin natin dito, sinasabi, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the side of the north. For I will ascend above the highest of the clouds. I will be like the Most High. Dito gusto niyang pangtayan ang Diyos. So iwasan natin mga kapatid ang pagiging I, me, myself. I, me, myself. Dahil sa pride, mga kapatid, ay binagsak. Si Taning, siya yung son of the morning. Siya yung, di ba, kung may nagbibigay sa inyo, salamat, hulog ka ng langit. Di ba? Hulog ng langit. Nung nasa labas tayo, wala pa tayo sa ganitong pananampalataya, ang kilala natin, ang alam natin mabuti yan, pero hindi pala mabuti. Yung hulog ng langit dito ay si Lucifer. So pag may nagsabi sa inyo, salamat, hulog ka ng langit, ay hindi po. Hindi ako hulog ng langit. Anak ako ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So dito mga kapatid, yung dahil sa pride ni Lucifer ay nilaglag siya dahil gusto niya siya yung maging sentro, siya yung gusto ng tapatan ng Panginoon. Katulad din ng tao, mga kapatid. Amen? Amen. So, wala bang nantok?
Kanina, antok na antok din ako mga kapatid. So ito nagigising sa bawat isa. Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo. Marami sa atin ang ayaw tumanggap, hallelujah, ng kanyang pagkakamali, nabubulag sa kanyang sarili. Ang sarili lang niya ang kanyang naintindi, sarili lang nakikita, sarili lang niya malaki, hindi niya nakikita yung mas malaki ang Panginoon. Pag magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, mga kapatid, at malapit ka sa Panginoon, makikita mo yung kabutihan ng Panginoon at hindi mo na makikita yung sarili mo. Amen. Ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. The more you get closer to God, makikita mo siya mas malaki. Makikita mo yung kabutihan niya. Hindi mo na makikita yung sarili mo. Amen. Sarili natin. Kasali ako doon. Walang exempted, mga kapatid. So, sabihin niyo naman, mga kapatid, na ako nililigtas ko yung sarili ko. Hindi ako perfecto, mga kapatid. Ito, nagpapasalamat ako sa pribilehyo na dumating sa punto na hindi ko mahindian. Hindi ako makalakad sa diretsong daan. Pero ginagawa akong karapat-dapat ng Panginoon na maghayagan ng salita. Binibigyan ako ng pagkakataon na darating din in your time, in God's time, na makapag-share kayo ng Word of God. Unahin natin ang Word of God, unahin natin ang Panginoon, huwag natin unahin ang ating mga sarili. Dahil ang pride, pag pinairal natin ang ating sarili, wala tayong mapupuntahan. Yung mga nauuna, sabi sa, kung hindi ako nagkakamali, Matthew 20:16 or 16:20, sabi niya, maraming nauuna na nahuli, at maraming nahuli na nauna. Maraming tinawag pero kakaunti ang pinili. Hiniram. Praise the Lord. So, huwag sabihin niyo naman na ako'y walang alam. Isang pride yan. Pride din yan. Paano mo sasabihin walang alam? Humiling ka sa Panginoon. Sabi ng James 1:5. If I'm not mistaken. Laging kasi hindi unsure Hindi sure eh. James 1:5, kung nagkulang ka ng kalaman, humingi ka sa Panginoon. Tama ba? Yes. Yan. Mga kapatid. So, ang pag-preaching dito, ang pag-Bible study, mga kapatid, ay hindi para sa aming sarili, kundi para sa ating lahat yan. Ito ay training ground natin, mga kapatid, na kapag tayo ay inassign, mga kapatid, huwag tayong hindi. Magsumikap tayo kung gusto natin makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Kung ayaw nyong bumagsak, ayaw nyong malaglag, alisin natin ang ating mga pride sa ating mga buhay. Kasi ang mga titulo natin, ang mga title natin, may teacher, may nurse, marami nurse, bartender, maraming mga engineers. Hindi kailangan ng Panginoon yung title natin dito. Ang kailangan ng Panginoon, yung sasabihin ng Panginoon, welcome. My thy good and faithful servant. Sa chapter 25 verse 21 ng Matthew, sabi, his Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over few things. I will make thee a ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Amen. So, pansinin natin, mga kapatid. Hindi title ang kailangan ng Panginoon, kundi yung pagiging seryoso natin, mga kapatid. Kasi kung pairalin natin ang ating mga pride, na ikaw lang magaling, kung wala ako dyan, hindi tutugtog yan. Kung wala ako dyan, hindi matutuloy yan. Kung wala ako dyan, puro I, me, myself. Ang gawain ng Panginoon ay matutuloy kahit wala kahit isa lang o dalawang nagkakatipon dito dahil andito ang Panginoon sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Kung mapapansin natin sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, sabi niya, kung makikita natin yung pride at saka sin, yung ay nasa gitna, pinaka-center. Kung pairali natin yung ay natin, sarili natin lang iniintindi natin, hindi tayo makakamupun dyan. Dahil ang pride talaga ang magpapabagsak. Pupunta tayo sa isang kwento, mga kapatid. Sa kwento, hindi ito history, kundi ito ay patutuo.
sa Esther chapter 3 verse 1 to 14. Babasahin ko na siya, mga kapatid. Ito ay galing sa New NIV sa Tagalog. Diretsahin ko na sa Tagalog para hindi na sa English kasi English-Tagalog kakaan ng ano yan. Saglit lang to, wala pang 20 minutes. Sabi, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Ahasuerus sa tungkulin si Haman, na anak ni Hamedata, isang Agagita. Ginawa niya itong punong ministro. So, tingnan natin, babasahin ko lahat. Internalize natin kung ano yung ginawa ni Haman. Dahil sa kanyang pride, mga kapatid, lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod. Ito na yung tanda, mga kapatid, na tayo ay nagkakaedad na. Praise the Lord. Hallelujah. Lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Amen? Tandaan natin si Mordecai, si Haman. Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw rin niyang sumunod. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman, sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya isang Hudyo. So dito, mga kapatid, nangyari ito sa kaharian ni Haring Ahasuerus. So, Haring Xerxes sa ibang version. Tama ba dyan? Wala, malabo talaga. Pasensya na. So, nang mapatunayan ni Haman na hindi nga yumuyukod at lumulod si Mordecai, sumiklab ang galit nito nang malaman niyang Hudyo si Mordecai. Umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Ahasuerus. Nang unang buwan ng 12 taon ng paghahari ni Ahasuerus, ginawa sa harapan ni Haman ang pagpalabunotang tinawag na Pur upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Tumama ito sa 13 araw ng 12 buwan na kung tawagi Adar. Pagkatapos nito, sinabi ni Haman kay Haring Ahasuerus, lahat kung panig ng inyong kaharian ay may isang lahi na may tao na sariling batas na iba sa alinmang lahi. Hindi po sila sumusunod sa inyong utos at makakasama po kung pagpababayaan ninyo silang ganito. So dito, mga kapatid, dahil sa pride na pinapairal ni Haman, ay gusto niyang, binalak niyang patayin si Mordecai, mga kapatid. So, ito ay self-explanatory. Maintindihan naman ng bawat isa kahit bago, matagal na. So, dito, mga kapatid, nagkaroon ng si Haman, nagbalak na patayin. Kaya, sumipsip siya sa hari. Amen. Praise the Lord. Kung inyong mararapatin, ipag-utos po ninyo na lipulin ang mga taong yaon. Magbibigay po ako ng 350,000 kilong pilak sa mga pinuno at ito ilalagak sa kabangyaman ng hari. Hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata, ang agagitang kaaway ng mga Hudyo. Sinabi ng hari, ikaw na ang bahala sa salapi at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong iyon. Nang 13 araw ng unang buwan, pinatawag ni Haman ang mga kalihim ng hari. Pinagawa niya sila ng liham sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan ang liham. Ginawa sa pangalan ni Haring Ahasuerus at tinatakan ang singsing nito. So dito natin makikita yung pride ng tao na gagawin ang lahat, matupad lang, masunod lang kung ano yung
gusto niya, kung ano ninanais niya, dahil sa isang taong hindi yumuyukod at humahalik, hindi lumuluhod sa kanya. At lalo pang nalaman niya, kung makikita natin ang ating mga sarili dito bilang Kristiyano at ikaw ay hindi taga rito. Di ba merong makikita natin yung mga yung pagkakaiba. Hindi ko masabi sa diretsahang salita, pero makikita mo na talagang masiseparate ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Yun, magkakaroon ng, ikaw, di ba? Kung tayo mga kapatid ay tunay na anak ng Diyos. Amen? Gagawin natin kung anong tama. Yung kakapahamak ng ating kapwa, alam natin. Ba't mo gagawin kung mapapahamak ang iyong mga kapatid ng iyong kapatiran? Mapapahamak ang iyong simbahan. Dahil yung anak ng Diyos, yung kapatiran, gagawan mo ng hindi maganda, ang kinakalaban mo ang ating pastor, kinakalaban mo ang Diyos. Kinakalaban natin ang Diyos. Yun, pag nagkaroon ng pride mga kapatid, sino ang kinakalaban natin? Ang Diyos. Dahil yung glory, dahil yung karangalan, gusto mo ikaw lang ang napapansin. Laging KSP. Yung laging siya yung sentro ng usapan. At sinabi, hallelujah, mahirap na. Pinadala, sa bawat alawig ang pinadala ng sipi ng utos upang mapaghanda ang lahat sa araw na nabanggit. Praise the Lord. Naka 10 minutes na yata tayo mga kapatid. Malapit na. So, ito saglit lang talaga. Ito lang ang binigay ng Panginoon para, hindi lang para sa inyo, kundi para sa akin. Dahil ito ay pagtutuwid. Dahil minsan ako sa pagiging driver, minsan marami ako nasasagasaan. Minsan yung gusto ng minsan sumusobra din, umaabuso na rin. Di ba? Dahil sa pride, minsan umiiral sa bawat kapatiran, sa akin din, yung sumasagot ako ng pabalang. Minsan, nasasagi ba yung ego mo na hindi mo ako driver? Ang trabaho ko, from house to church, church to house. Amen. So, yun yung Ngayon, nasasagi ang, minsan, yung may ego, kahit pa sabi nun, doon, nakakalimutan na ang iyong ministeryo ay gampanan mo yung ministry mo. Dahil ang ministry mo, naglilingkod ka sa Panginoon, kahit hindi mo gusto yung tao, isasakay mo. Siyempre, di ba? Isasakay mo yan, mga kapatid. Dahil, anak ng Diyos yan eh. Kung ano man ang diferensya nyo, di ba sa inyo na lang, huwag mong damay yung Panginoon. Amen. So, Esther chapter 2 verse 21 to 22. Isang araw habang nasa bulwagan ng palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang dalawang yunokong bantay pinto na sina Bigtan at Teres. Galit sila kay Haring Ahasuerus at balak nilang patayin ito. So dito, nagkataon na si Mordecai, narinig niya yung usapan. Hindi siya nagmarites. Narinig niya usapan ng dalawa. Na ito'y plano ng Diyos, mga kapatid. Para kay Mordecai. Dahil si Mordecai siya ay humble. Simple siya, humble. Pero tandaan natin, ang simplicity is not humility. So yung pagiging simple lang niya, pero humble siya. Yun, andito, narinig niya yung balak ng dalawa. Nga nag-usap, gusto nilang patayin. Maraming nakabasa sigurado nito sa atin lahat. Matatagal na kayo dito. Nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraang makausap si Reyna Esther at sinabi nito ang kanyang narinig. Sinabi naman ni Esther sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. So, nag-report siya. Nag-report siya kay Reyna Esther at si Reyna Esther naman nag-report sa kanyang hari, sa asawa. Tama ba? Asawa ba niya? Yes.
Bakit yes? Hindi ba amen? Hindi ba pwedeng amen? Praise the Lord. So pag ang yes ang sagot nyo, hindi kayo sigurado. Nag-play safe kayo. Pag amen, direct to the point. Amen. Praise the Lord. So dito mga kapatid, pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayang totoo, kaya pinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito ay sinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. So dito mo makikita mga kapatid, ang kapatiran na nag-aral at hindi. So sumagot yes. Diba? Alanganin. So, yun, dito natin makita na kailangan natin magpursige. Huwag natin isipin na alam ko na yan, nadaanan ko na yan. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Pero bakit hanggang ngayon hindi natin lubos na manawaan? Hindi natin naalala mga kapatid. Esther, malapit na. Esther chapter 6 verse 1 to 10. So ito, babasahin ko ulit. Ito ay tungkol kay Haman. Nang gabing iyon ay hindi makatulog si Haring Ahasuerus. Ipinadala niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa nito habang siya ay nakikinig. So dito yung mga incident report, lahat. Kumbaga, kumahalimbawa ko si brother Lorenzo. Siyempre sa kanilang compound ay may mga report yan. Amen. So dito, nabasa ang bahagi ng isang kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng yunukong sina Bigtan at Teres na patayin ang hari Ahasuerus. Dahil dito, tinanong ng hari anong gantimpala o parangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin. Sumagot ang mga tapaglingkod, wala po. So dito mga kapatid, si Mordecai siya ay humble. Hindi niya pinapangalandakan ang mga bagay, ang mga mabubuting bagay na ginawa niya. Tulad din naman natin na kung tayo ay tutulong, hindi naman na kailangang malaman ng kanang kamay. Sinasabi, di ba? So dito, ang ginagampanan niya, ginagawa niya kung ano makabuti para sa lahat. Alam niyang mabuti. Hindi naman, wala siyang ka-pride na, gagawa ko. I, me, myself. O, di ba? I, me, myself na naman. Sino bang gumagawa ng scrap paper? Scrapbook pala. O, temo. Gumagawa ng scrapbook yun. Kasi alam niya. Ngayon, I, me, myself. Mayroon na din. So, praise the Lord. Nagtanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantala noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaring bitayin si Mordecai sa pinagawa niyang bitayan. So dito mga kapatid, pumasok na si Haman na nagbabalak na patayin na si Mordecai. Pero hindi niya alam ang kabutihan ng Diyos. Hindi pinatulog si Haring Xerxes o Ahasuerus. Doon nagkaroon ng time na ma-review niya kung ano man nangyayari sa kanyang kaharian. At doon, ipanakita sa kanya, nalaman niya kung anong kabutihan ang nagawa ni Mordecai. Natulad din naman natin na lahat ng mga ginagawa natin ay nakarecord yan sa langit. Amen? Lahat ng ginagawa natin, liko, kaliwa, kanan, diretso, nakalista yan sa langit. So darating yung time, babasahan ka sa harapan naman, anong ginawa mo, anong ginawa natin. Amen? So, ang pride mga kapatid, sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, si Haman po, at sinabi ng hari, palapitin ninyo siya rito. Dito mga kapatid. Si Haman, pumunta sa hari, nag-report na ang inaakala niya, yung iniisip niya mangyayari, itutuloy natin. Lumapit naman si Haman, itinanong sa kanya ng hari, ano ang dapat gawin sa sino mang ibig parangalan ang hari? Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari.
So, anong dapat gawin sa mga kapatiran? Anong dapat gawin sa mga anak ng Diyos na nagpaparangal sa hari, kundi sa nagpaparangal sa Panginoon? Yung hindi inaangkin ang glory ng Panginoon. Sabi ni Haman, ganito po, ipakuha ninyo ang damit na inyong sinuot at ang kabayong inyong sinakyan ng kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit ay ibinigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos ay isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw ay ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa pintuan ng palasyo. Amen. So, praise the Lord. Doon yung, dahil sa mga tao na ma-pride, di ba, ang inaasahan natin, ay ako yun. Ako ang gumawa nun. Iniisip niya sarili niya. Kahit hindi naman siya. Di ba? Dahil sa pagsisip-sip, sinasaksak ang sarili, I, me, myself. Di ba? So nagtanong siya na, habang tinatanong niya ang hari, naglalaro sa isipan niya kung ano yung mangyayari. Lahat ng mangyayari. Yung nagde-daydreaming ba? Nananaginip. Di ba? Nananaginip. Natutulog. Siyempre, naglalaro sa isip niya, ay, ito ang gagawin ng parang sa atin, ito ang gagawin ng Panginoon sa akin. Paano gagawin ng Panginoon sa iyo? Di ba kung malayo ka sa Panginoon? Amen? Yung konting pabor lang para sa Panginoon, tumatanggi ka. Tumatanggi ang bawat isa. Hindi ako marunong. Hindi ako nakapag-aral. Praise the Lord. Diba? Kahit hindi tayo nakapag-aral sa Bible School, pero at least merong humble. Hindi ko masabing lahat ay humble. Dahil hindi naman tayo ipokrita. Dahil meron talaga hindi mawawala yan sa tao. Kasi kung sasabihin nito, wala na ito sa FGC. Nagsisinungaling tayo, dito tayo sa pulpito, mga kapatid. Loobin ng Panginoon na mawala ito. Amen. Lahat tayo sama-sama. Hindi tayo pababayan ng Panginoon. Yung pride ng bawat isa. So, anong nangyari kay Haman? Siyempre, nalungo yun. Yung isa, inaasahan niya, ito, sasakay ako, ililibot ako, tapos sisigaw na ito ang pinaparangalan ng hari. Di ba? Tapos pagdating nung, ito gawin mo kay, sa anak ng Diyos. Gawin mo sa kapatiran mo ito, praise the Lord. So, dito, pumapasok na naman yung gawin mo ito para sa akin, hindi para sa sarili mo. I-drive mo siya kahit malayo. Di ba? Praise the Lord. Dalhin mo sa aking bahay. Praise the Lord. Wala, hindi ka naman maglalakad eh. Pero, lagi kang hihingi ng gabay ng Panginoon, gabay, patnubay at protection. Huwag nating pairalin ang ating mga pride. Kung tayo tunay at nagsisilbi sa Panginoon, lahat ng mga binigay natin sa church, hindi natin babawiin yan. Amen? Bigay ko yan, galing sa akin yan. I, me, myself. Diba? Kutsara ko yan. Baul ko yan. Diba? Binigay mo na sa Panginoon binigay mo na sa church Walang bawian. Huwag natin pairalin yung natin, yung ego. Pag nasasagi yung ego, mga kapatid, bakit? Sinong nagsabing ako ganito? Ilabas nyo. May ebidensya ba kayo? The fact na nagsasabing may ebidensya pa kayo, ikaw mismo, tayo mismo sa sarili natin, alam natin, nagawa natin yun. Bakit kayo hingi ng ebidensya na alam mo naman sa sarili mo, ginawa mo? Amen? Praise the Lord. So yung mga nagsasabing, wala naman silang ginagawang masama. Kabaliktaran yun eh. Alam nila mismo. Bakit sila lang, magtitigan lang ba sila doon? Amen? So,
So yung pride natin, bata pa ako, kaya ko yan. Diba? Hindi ganyan. So anong nangyari kay Haman? Balik tayo kay Haman, mga kapatid. Sabi sa chapter 7 verse 9, pagkatapos sinabi ni Harbona, isa sa mga yunokong hari, nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai, na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas po ng bitayan ay 22 metro. Isipin nyo ko, 1 metro kalahati. 22 meters. So pag may binitay, lahat makikita ng buong bayan. Di ba? Doon, sabi ng hari, doon siya bitayin, utos ng hari, bitayin nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi ang galit ng hari. Amen. Praise the Lord. So yung binabalak mo, plano nyo, diba? Hindi natin alam sa ating sarili mangyayari. Amen? So huwag tayo mag-isip ng hindi maganda sa ating kapwa. Lalo na't ito lingkod ng Panginoon. Paglingkod, tunay at tapat na lingkod ng Panginoon, wala kayong magagawa dyan. Kaya sinasabi, don't touch my anointed one. Amen. Amen? May natutulog ba? Andyan pa ba kayo? Amen. Praise the Lord. Dito tayong lahat, mga kapatid. Ang singsing, chapter 8, verse 2 ng Esther, ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ibinigay kay Mordecai, na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. So, lahat ng pangyayari, lahat ng binalak ni Haman, naging kabaliktaran. Yung nangyari kay Mordecai, siya yung naging katiwala. Yung katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. So yung si Haman, naging right hand din ng hari dati. So ibig sabihin, dito pa lang makikita mo yung mga prinsipe, di ba, alalaki ng bahay. Sa atin naman, kung naging katiwala ka ng Panginoon, hindi yung pansamantalang bahay lang nandito. Meron tayong magagampanan, meron tayong mansion. Gagampanan natin yung pagiging natin katiwala ng Panginoon, pagiging ambasador. Di ba? Pagkatiwala ka, magiging ambasador ka ni Kristo. Amen. Ambasador tayo ni Kristo. Pag tinawag tayong ambasador, mga kapatid, tayo ang representative. Hindi congressman, ambasador. Kasi pag congressman, may kupit yan. Ambassador, pag ginawa kang ambassador, representative, ikaw ang representative ni Kristo, pagdadalhin ka, libre lahat, wala kang babayaran. Libre lahat. Kaya nga tayo, hahayo, huwag natin sabihin na, paano to, wala akong susot, wala akong damit, wala akong kakainin. Diba? Bigay natin sa Panginoon. Kung ambassador tayo ni Kristo, ibibigay lahat yan. Libre. Kung wala tayong kalaman, bibigay din ng Panginoon yan. Di ba yung pride mo? Ay, wala akong pamasahe. Di ba? Pag ito, may kainan dito. Aba, kahit walang pamasahe, mangungutang. Mabilis pa sa control. Praise the Lord. Chapter 10 verse 3 ng Esther, si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ni Haring Xerxes. Siya ay mahal na mahal at iginagalang ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat ng para sa kapakanan at kabutihan nila. Amen. So dito papasok yung mga anak ng Panginoon. Kung mabuti ang ginagawa mo, mabuti ang ginagawa natin, siyempre, ano bang gagawin ng ating mga kapatiran? Nakikitang kabutihan, kabaitan, ginagawa natin para sa Panginoon. Minsan, sa ating kasakasama, sa ating mga company, as in company na, tropa. Dahil sa nagagawa nating kabutihan, napapapurihan tayo ng mga kasama natin.
Di ba? Ang papuri dapat sa Panginoon. Pinapalakpakan tayo ng mga kasama natin. Pero huwag natin ang palakpak ay para sa Panginoon. So doon lagi papasok ng I, me, myself, ako, magaling ako, marunong. Diba? Ako nagpro-provide ng lahat. Kung mabuti ang ginagawa natin, ire-respeto tayo ng ating mga kapatid. Mga Hudyo, hindi lang yung Hudyo literal as in literal na Hudyo. Na dahil sa ginawa ni Mordecai, siya ay ginagalang. Paano tayo gagalang mga kapatid bilang leader? Amen? Bilang elders. Kung ang ginagawa natin ay hindi mabuti. Amen po ba? Amen. Diyan pa ba tayo? Amen. Praise the Lord. Buti wala akong narinig na yes. Ang amen ay para sa Panginoon. Amen? 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6. Likewise, ye younger, submit yourself unto elders. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, dito mga kapatid, in due time, in God's time mga kapatid. So, huwag tayong magmataas. Yung mga nagmamataas, bababa ng Panginoon. Yung nagpapakababa, tataas ng Panginoon. Pero huwag nating sabihin na, ay, pwede na ako mag-Bible study. Di ba? Preaching na lang, hindi ko nagampanan. Bible study na lang, hindi ko nagampanan. Di ba? Pagkikitara na lang, hindi ko nagagampanan. Hintayin natin yung due time ng Panginoon ang mag-exalt sa atin, magtaas sa atin mga kapatid. Lahat tayo may kanya-kanyang ministry na ibibigay ng Panginoon. Hallelujah. Kung saan tayo productive, saan tayo kagamit-gamit, alam ng Diyos kung saan niya tayo lalagay. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Dahil isang pride yan mga kapatid na, ay, yun na lang di ko nagagawa. Hihingi ka pa ng ministry. Ang ministry hindi hihingi mga kapatid. Binibigay ni Lord yan. Sabi nung, bakit ako ginagamit, ikaw hindi ginagamit? Di ba? Hintayin natin yung due time. Ang God's time, mga kapatid. Kahit na sabihin natin, parang si Jonas na umaayaw. Kahit saan ka magpunta kung talaga gagamitin ka, uy, dito ka. Dito ka. Huwag ka dyan. Pasok ka dito. Amen? Pero pag yung natutok ng salita ng Diyos, ay mali-mali naman mali yung sinabi ng pastor. Di ba? Yung sinasabi, yung binigay sa akin na meditation, yun ang alam ko. Di ba? I, me, myself na naman. Yung tuturuan pa yung teacher niya. Maraming ganyan. God knows, Pastor. Amen. Bawal magturo. Marami. Sampoy daliri ka, Pastor. Praise the Lord. Pasakop kayo, sabi, saglit lang. Praise the Lord. At kayo namang kabataan, sabi dito, kayo namang kabataan dito sa, likewise, you younger, sabi dito. Kayo namang kabataan, ang tinutukoy dito mga kapatid, yung mga bago mga kapatid. Amen? Hindi kahit matanda ka na, kung bago ka pa dito, so ibig sabihin, bago pa sa pananampalataya, pasakop tayo sa pinuno ng iglesia, mga kapatid. Magpakumbaba, sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Amen? Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. So, in God's time, mga kapatid, huwag tayong magmatulin, tumakbo, huwag tayong magmadali. Diba? Matuling tumakbo, pag natusok, malalim. Hindi lang yung So, maraming mga nagmabadali matuto.
dahil sa hindi pa hinog, hindi pa luto. Paglabas, iba na yung tinuturo. Hindi, sabi niya, ito ang tunay na Ebanghelyo. Di ba? Dahil sa kanyang pride, hindi nagtuturo ng according to the Bible, according to his knowledge na. Maraming mga ganyan. Hanggang ngayon, lahat naman tayo may Facebook. Di ba? Dahil sa may nangangaral sa harapan, busy pa sa pagdutdut ng cellphone, anong inuuna? Yung cellphone ay uunahin ang salita ng Diyos. Binabaliwala yung pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos. Hindi na nag-attend, buksan lang yung cellphone, makinig ng online, pero wala pala. Diba? Nag-sign off na lahat yung gawain, siya hindi pa. Diba? Praise the Lord. Natulog na. Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Thus said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in his that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, righteousness in the earth, for in these things I delight, said the Lord. So, ang sabi ng Panginoong Diyos, huwag ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan, o ng malakas ang kanyang lakas, dahil karunungan yan, pag nagkasakit ka at nagkaroon ka ng amnesia, mawawala yan. Di ba? Yung lakas mo, pag hindi ka kumain, di ba? Mawawala yan. Pag magmalaki ang bawat isa. Pero kung ang nais magmalaki, ang pagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa Panginoong Diyos, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Amen? Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa niya. Ito ang mga bagay na nais ng Diyos. So, malapit na mga kapatid. Konting-konti na lang. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Now that we are ambassadors for Christ, as God did beseech you by us, we pray you in Christ, instead be ye reconciled to God. So, hallelujah. Ang nabanggit kanina na tayo ay ambassador, ibig sabihin pag ambassador ka, ang makikita sa iyo ay ang Panginoong Jesus. Kung ambassador ka ni Kristo, di ba? Makikita sa buhay mo paano yung turo ng Panginoon, di ba? Hindi congressman. Tandaan natin, ang ambassador at congressman ay magkaiba. Representative, kasi bawat district representative ng congressman yon. Pero yung ambassadors of Christ, representative ng Panginoon. So, wag tayo mag-alala ano yung mga kailangan natin. Lapit natin sa Panginoon. Tulad nga ng patutuo kanina, patutuo ni Sis Mercy, wag tayo mabahala. Sinasabi nga doon sa kung ang maya nga hindi nagtatrabaho, nabubuhay. Di ba? Hindi nagtatanim pero kumakain. Yes? Amen? Hallelujah. So, ang pagiging niya, ambassador natin ay kailangan natin gamitin. Kung tayo ay ambassador ni Kristo, pakita natin, representative tayo ng Panginoon. Pakita natin, ituro natin. Kasi pag ambassador ka, alam mo yung nire-represent mo eh. Alam natin. Amen? So, layo natin ang ating mga sarili sa mga pride dahil sabi nga contagious yan. Contagious. Ano ba ang contagious? Diba, nakakahawa. Okay lang yung mahawa ka kung yung kabutihan. Pero hindi yung puro I, myself. I, me, myself. So, mga kapatid, tayo tumayo mga kapatid. Ang bawat isa, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah.